Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Nangyari ang kwentong ito taong 1980. Karanasan ito ni June, isang albularyo, sa lugar ng Negros Oriental. Bago natin ituloy ang kwento mga kabaryo, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, pindutin lamang ang subscribe button bilang pagpapakita ng suporta. Maraming salamat. Balik na po tayo sa kwento. Sa dulo ng isang liblib na baryo, sa paanan ng kabundukan ng Negros Oriental, tahimik na namumuhay si Mang June. Kilala siya bilang albularyo, na tuwing Martes at Biyernes lamang nang gagamot at nagtitinda ng uling sa ibang araw doon sa palengke. Ang kanyang bahay na gawa naman sa pinagtagpi-tagping kahoy at kawayan ay laging dinarayo ng mga taong naghahanap ng lunas sa mga karamdamang hindi may paliwanag ng agham, lalo na ang mga biktima ng kulam at barang. Tanging kasama niya sa tahimik na pamumuhay ang kanyang disipulo, si Mario, isang binatilyong matamang nagmamasid at nag-aaral ng kanyang mga galaw. Nakuha mo na ba yung mga halamang gamot, Mario? Kailangan ko na yon bukas. Nauuso pa naman ang pananakit ng tiyan lalo na sa mga kabataan. Bungad naman dito ni Mang June. Opo, nakahanda na po. Maiba ko, Mang June. Matagal na kasing sabi-sabi na hindi daw ligtas ang tubig sa balon. Pero iniinom pa rin ng mga tao. Baka iyan ang dahilan sa pananakit ng kanilang tiyan. Wika naman dito ni Mario. Binalaan ko na sila. Ang iba ay nakikinig at ang iba naman ay pabalik-balik na lamang sa pagpapagamot. Sabi ko naman, kapag paulit-ulit na sakit ang nangyayari sa inyo, dapat sa center na kayo magpunta. Kalikasan ang may gawa ng sakit ninyo at hindi ang kakaibang nilalang. Pero sadyang matitigas ang ulo eh. Litanya dito ng albularyo. Si Mang June ay matanda na, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalas, puno ng karunungang naipon sa maraming taon ng panggagamot. Ang kanyang buhok ay puti na parang ulap at ang kanyang balat ay sunog sa araw. Tanda ito ng matagal na pakikipag-ugnayan niya sa kalikasan. Hindi naman siya gumagamit ng magarbong salita. Sa halip, ang kanyang mga payo ay simpleng ngunit malalim na sumasalamin sa kanyang pag-unawa sa misteryo ng buhay at kamatayan. Kilala siya sa pagiging magaling na taga-alis ng sumpa, isang reputasyong nagdulot sa kanya ng paghanga at paggalang. Ngunit gayon din ang galit mula sa mga mangkukulam na nakikita siyang banta sa kanilang kapangyarihan. Sa wakas natapos din po ang araw. 4 na biktima ng kulam ang nagamot po ninyo sa araw na ito, Mang June. Hindi po biro ang bilang na yon. May baliw na naman yata ang nagpapakawala ng mga sumpa. Sambulat naman dito ni Mario habang inililigpit ang mga kagamitan. Oo nga eh. Kaya ikaw, Mario, talasan mo ang paningin at pang-amoy mo. Alam ko may gumagalang salot sa ating baryo. Nakakapanghinayang lang po. Kung sana ginamit lang sa kabutihan ng kaalaman ng mga yan, mas okay po sana. Parang si Tandang Melba, isang mangkukulam pero nanggagamot. Kung lahat lang sana ay mga puting mangkukulam, edi sana ay may katuwang kaming mga albularyo. Eh paano yan, Mang June? Edi wala na po kayong kalaban. Hirit pa ni Mario, sabay alis ito ng bahay. Isang araw ng Martes, habang abala si Mang June sa paghahanda ng kanyang mga damong gamot para sa mga darating na pasyente, nakarinig sila ni Mario ng malakas na katok sa pintuan. Agad naman itong binuksan ni Mario at bumungad sa kanila ang isang matandang lalaki. Ang muka ay lukot sa pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki naman sa takot. Mang June, tulungan po ninyo ang aking apo. Nilalagnat po siya ng mataas at ang kanyang katawan ay puno ng mga marka ng kung anong kakaiba. Parang siya po ay biktima ng kulam.
Ang sabi naman nito na halos pabulong. Agad na tumayo si Mang Jun. Alam niya ang kalubhaan ng sitwasyon sa boses pa lang ng matanda. Mario, ihanda mo ang ating pinagpakuluan. Kailangan natin ng maligamgam na tubig at ilang halamang gamot. Utos niya. Ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit puno ito ng otoridad. Sumunod naman si Mario, habang si Mang Jun ay nagsimulang suriin ang matanda. Tinanong niya ang mga detalye ng nangyari, ang mga kakaibang sintomas na ipinapakita ng bata, at kung meron bang kaduda-dudang tao na nakapaligid sa kanila. Nang makarating sila sa bahay ng bata, lalong nag-alala si Mang Jun. Ang bata, isang musmos na may edad na 7, ay nakaiga ito sa banig, nanginginig sa lagnat. Ang kanyang katawan ay puno ng mga pasana, kulay ube, at merong ding mga parang tusok-tusok na bakas sa balat na tila galing sa matutulis na bagay. Ang pinaka nakakabahala ay ang kakaibang amoy na bumabalot sa silid. Isang amoy na alam ni Mang Jun na galing sa masamang espiritu. Barang ito, Mario. Malakas ang nagpadala nito. Bulong ni Mang Jun kay Mario na nakatayo sa kanyang tabi, nanonood ng bawat galaw niya. Sige po, ihahanda ko na ang mga kailangang gamitin. Mabilis na tugon dito ng disipulo. Sinimulan ni Mang Jun ang kanyang ritual. Una, kinuha niya ang isang basong tubig at binulungan ito ng mga orasyon, habang ang kanyang mga mata ay nakapikit. Pagkatapos ipinainom niya ito sa bata. Unti-unti, sumunod, kumuha siya ng mga dahon ng alagaw at luya. Dinikdik niya ito at ibinahid sa buong katawan ng bata, lalo na sa mga bahaging may pasa. Habang ginagawa niya ito, patuloy naman siyang nagdarasal. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit may kapangyarihan. Nagsindi rin siya ng ilang dahon ng kamangyan. Ang usok nito ay kumalat sa buong silid na sinasabing nagpapalayas ng masasamang espiritu. Habang nagpapatuloy ang panggagamot, bigla namang umubo ang bata ng napakalakas at pagkatapos ay sumuka. Ang kanyang suka, lumabas ang ilang maliliit na insekto na kulay itim na tila may mga langgam na may pakpak at ilang ibla ng buhok. Agad na pinulot ni Mang Jun ang mga ito at sinunog sa apoy ng kandila. Ang matanda, ang lolo ng bata ay napaiyak naman sa takot at pag-asa. Si Mario naman ay namangha sa kanyang nakita. Matagumpay nating naalis ang barang, pero hindi pa tapos ang laban. Ang mambabarang na ito ay hindi titigil. Kailangan natin siyang hanapin at paalisin sa lugar na ito. Malakas nga po ang mambabarang na yon, Mang Jun. Nakatakas ba naman? Mag-iingat ka, Mario. Nasa paligid lang ang mambabarang. Anumang oras ay posibleng lilitaw siya. Kaya maghanda ka palagi. Kinabukasan, habang nasa palengke si Mang Jun at abala sa pagbibenta ng uling, napansin niya ang isang babae na matagal nang nakatitig sa kanya. Mula ito sa malayo. Ang babae ay nakasuot ng itim na belo at ang kanyang mga mata ay mapupula. Tila hindi natulog sa magdamag. May kakaiba sa kanyang tindig at alam ni Mang Jun na ito ang mambabarang na nagpadala ng sumpa sa bata. Nagpatuloy lang si Mang Jun sa kanyang ginagawa, ngunit ang kanyang pandama ay nakatuon sa babae. Alam niyang ito ay isang pagsubok, isang hamon mula sa mambabarang. Sa pagtatapos ng araw, habang papalubog na ang araw at paubos na ang kanyang mga uling, lumapit naman sa kanya ang babae. Albularyo, bakit mo ginagambala ang aking mga gawain? Hindi mo ba alam kung sino ako? Ang sabi dito ng babae, ang kanyang boses ay may bahid ng pagbabanta. Alam ko kung sino ka at alam ko rin na ang iyong ginagawa ay mali. Hindi mo pwedeng gamitin ang iyong kapangyarihan sa kasamaan. Kalmado naman si Mang Jun na sumagot.
Huwag kang makialam sa hindi mo negosyo. Sigaw ng babae at biglang umitim ang kanyang mga mata. Sa paligid nila, tila lumamig ang hangin at naramdaman ng mga tao na malapit sa kanila ang kakaibang bigat sa kanilang dibdib. Ang aking ginagawa ay ang pagtulong sa mga nangangailangan at hindi ko hahayaang saktan mo ang mga inosente. Kung ganoon, humanda ka lapastangan. Biglang nagtaas ng kamay ang babae at mula sa kanyang mga daliri, tila may lumabas na maitim na usok na dumiretso kay Mang Jun. Ngunit bago pa man ito makatama, inilabas ni Mang Jun ang kanyang anting-anting, isang maliit na balat ng usa na may nakaukit na kakaibang disenyo. At dito itinapat ito sa usok. Agad na nawala ang usok na tila nilamon ng anting-anting. Hindi ka magtatagumpay, mambabarang. Ang iyong kapangyarihan ay walang silbi laban sa kabutihan. Sabi naman dito ni Mang Jun. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng paninindigan. Nagulat ang babae at sa kanyang muka ay nabasa ang takot. Hindi niya inaasahan ang ganitong lakas mula kay Mang Jun. Alam niya na ang albularyong ito ay higit pa sa kanyang inakala. Sa isang iglap, tila natunaw ang babae sa dilim at umalis ito ng walang bakas. Kinabukasan, umalat ang balita sa buong baryo. Ang mambabarang na matagal nang nag-aasik ng takot ay umalis na. Tila sumuko ito sa kapangyarihan ni Mang Jun. Mula noon, lalong lumakas ang reputasyon ni Mang Jun bilang isang tunay na tagapagligtas. Ngunit alam niya na ang laban kontra sa kadiliman ay hindi kailanman magtatapos. Patuloy siyang magiging handa. Kasama naman si Mario sa kanyang tabi upang ipagtanggol ang mga inosente at panatilihin ang kapayapaan sa kanilang liblib na baryo. Salamat po sa Diyos at wala na ang babaeng iyon, Mang Jun. Magiging payapa na po ang baryo. Huwag ka munang magdiwang, Mario. Wala na nga siya sa baryo, pero buhay pa rin siya. May kakaibang taglay na lakas ang mambabarang na iyon. Samantala, masigasig na nagpatuloy si Mario sa pag-aaral sa ilalim ng gabay ni Mang Jun. Araw-araw, tinuruan siya ni Mang Jun ng mga bagong halaman, mga orasyon at ang kahalagahan ng pananampalataya. Alam ni Mario na balang araw, siya ang magpapatuloy sa legasiya ni Mang Jun at handa siyang harapin ang anumang hamon na darating. Dala-dala ang karunungan at tapang na minana niya mula naman sa kanyang guro. Sa gitna ng lunti ang kabukiran ng Negros Oriental, sa liblib na baryo kung saan ang oras ay tila bumabagal, si Mang Jun ay patuloy na naging tanglaw para sa mga nangangailangan. Bukod sa kanyang malalim na kaalaman sa lihim na karunungan at panggagamot, meron siyang isa pang natatanging kakayahan na mas lalong nagpatindi sa kanyang kapangyarihan, ang kanyang ikatlong mata. Ito ang nagbibigay sa kanya ng abilidad na makita ang mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata at upang matukoy ang uri at lakas ng mga masasamang espiritu o nilalang na gumagambala sa kanyang mga pasyente. Isang mainit na Biyernes ng hapon, habang papalubog na ang araw at paubos na ang pila ng mga pasyente, dumating ang huling bisita ni Mang Jun. Isang matandang babae na halos hindi na makalakad. Inalalayan ng kanyang anak na lalaki. Ang kanilang muka ay bakas ang labis na pagod at takot. Ayon sa anak nitong lalaki, nayanggaw daw ang kanyang ina. Nagmula pa sila sa ikatlong baryo at mahigit isang linggo na ang pangyayari sa kanyang ina. Agad na lumapit si Mang Jun gamit ang kanyang ikatlong mata. Nakita niya ang maitim na aura na bumabalot sa matanda. Hindi ito ordinaryong karamdaman. Nakita niya ang isang bagay na kumikilos sa loob ng tiyan ng matanda. Isang bagay na pilit na gumagapang paakyat. Aswang. Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa seryosong tingin.
Nagtinginan si Mang Jun at si Mario. Alam ni Mario ang ibig sabihin ng titig na yon. Isang seryosong kaso. Agad na inutusan ni Mang Jun si Mario na maghanda ng kanyang mga gamit. Kumuha naman siya ng isang bote ng langis ng nyog na pinabanal, ilang hibla ng pulang tela at isang maliit na sisidlang bote. Inilagay niya ang matanda sa banig at sinimulan ang kanyang ritual. Una, ipinahid niya ang langis sa noo, tiyan at likod ng matanda. Habang binubulungan niya ito ng mga orasyon, ang kanyang tinig ay malumanay ngunit puno ng kapangyarihan. Pagkatapos, nilatagan niya ang matanda ng pulang tela mula ulo hanggang paa. Habang nagpapatuloy ang orasyon, nakita ni Mang Jun sa kanyang ikatlong mata ang isang itim na anino na pilit na lumalabas sa katawan ng matanda. Dito nagsimulang manginig ang matanda at umubo ng malakas. Sa bawat pag-ubo, tila may lumalabas na hangin mula sa kanyang bibig. Nagpatuloy si Mang Jun sa kanyang orasyon at dinagdagan pa niya ang pagpahid ng langis. Mario, magpausok ka nga ng kamangyan sa paligid ng bahay upang makaiwas sa posibleng pagsanib ng ibang masasamang espiritu sa pasyente. Mahinang banggit naman dito ng matanda sa disipulo. Biglang sumuka ang matanda at kasabay ng suka, lumabas ang isang maliit na itim na sisiw na may mga buto ng manok na nakakabit sa kanyang mga paa. Ang sisiw ay pumilipit-pilipit sa sahig at tila wala ng buhay. Agad itong kinuha ni Mang Jun at inilagay sa maliit na sisidlan. Pagkatapos ay sinunog niya ang sisiw sa apoy ng kandila kasama ang pulang tela. Habang nasusunog ang sisiw, umalingasaw ang masangsang na amoy at dito naramdaman ng lahat ang paglamig ng hangin sa loob ng kwarto. Nailabas ko na ang sumpa. Malalim na ang pagpasok ng aswang sa kanya. Ngunit nailigtas natin siya bago pa man siya tuluyang maging isa sa kanila. Sabi naman dito ni Mang Jun pagkatapos ay pinahiran ang kanyang pawis. Kinabukasan, maaga pa lang, habang sumisikat pa lamang ang araw, nagpaalam naman si Mang Jun kay Mario. Mario, kailangan kong puntahan ang ikatlong baryo. Hindi ko pwedeng hayaang magpatuloy ang aswang na iyon sa pagyayanggaw at pagpapakalat ng lahi. Kailangan itong itigil. Mang Jun, delikado po yun. Nais ko po sana na sumama sa inyo. Baka mapahamak po kayo. Huwag kang mag-alala, Mario. Matagal na akong lumalaban sa mga tulad nila. May proteksyon ako. Manatili ka rito at bantayan ang ating bahay. At patuloy mong pag-aralan ang ating mga aklat. Hindi mo na kailangang sumama. Ang iyong oras ay darating. Pasensya na po kayo, Mang Jun. Pero kahit alam ko na malawak ang kaalaman mo sa mga ganitong bagay, sadyang hindi lang ako sanay na manunugis ka po ng aswang. Nauunawaan ko ang pag-aalala mo. O sige, ikaw na muna ang bahala dito habang wala ako. At ang mga uling, huwag mong kalimutan takpan ng maigi. Bitbit ang kanyang paboritong tungkod na gawa sa Nara. Isang maliit na bag na puno ng kanyang mga anting-anting, langis at pinatuyong dahon. At ang kanyang matibay na pananampalataya. Nilisa ni Mang Jun ang kanyang tahanan. Ang kanyang ikatlong mata ay aktibo. Pinagmamasdan ang bawat sulok ng kapaligiran. Tila naghahanap ng anumang senyales ng panganib. Ang paglalakbay patungo sa ikatlong baryo ay mahaba at puno ito ng hamon. Tumawid siya sa mga ilog, umakyat sa mga burol, at nilakad ang mga makikitid na daan. Sa kanyang paglalakad, naramdaman niya ang presensya ng masamang espiritu. Ang kanyang ikatlong mata ay nakakita ng mga anino na nagtatago sa ilalim ng mga puno at tila mga kakaibang huni na nanggagaling sa may kakawyan. Alam niyang papalapit na siya sa pinagmulan ng kasamaan. Nang makarating siya sa ikatlong baryo,
Napansin niya ang kakaibang katahimikan na bumabalot dito. Walang mga batang naglalaro sa kalsada at ang mga bahay ay nakasarado. Tila pinangingibabawan ito ng takot. Gamit naman ang kanyang ikatlong mata, nakita niya ang malaking kumpol ng itim na enerhiya na nanggagaling sa isang lumang bahay sa dulo ng baryo. Ang pugad ng mga aswang. Dahan-dahan siyang lumapit sa bahay. Sa bawat hakbang niya, naramdaman niya ang pagtaas ng kapangyarihan ng aswang. Nang marating niya ang bahay, nakita niya ang bakas ng dugo sa labas ng pintuan at narinig niya ang may hinang ungol mula sa loob. Walang pag-aalinlangan, binuksan ni Mang Jun ang pinto at pumasok. Sa loob, bumungad sa kanya ang isang nakakatakot na tanawin. Nakasabit sa kisame ang isang malaking nilalang. Kalahati ay tao, kalahati ay kalabaw, na may malalaking pakpak na parang paniki at mahaba ang mga kuko nito. Ito ang aswang. Ang mga mata nito ay pula at ang ngiti nito ay puno ng kasamaan. Nakita rin niya ang ilang biktima na nakahiga sa may sahig. Buhay pa, ngunit halos walang malay at malapit ng maging aswang. Ikaw pala ang albularyo. Ang lakas naman ng loob mong makialam sa aking teritoryo. Sabi naman dito ng aswang. Ang boses nito ay malalim at nagpapatinag. Kailangan mong itigil ang iyong ginagawa. Hindi mo pwedeng saktan ang mga inosente. Sagot naman dito ni Mang Jun na hindi natinag. Wala kang magagawa. Marami na akong nabiktima at malapit na akong dumami. Sasakupin ko ang buong probinsya. Dito inilabas ni Mang Jun ang kanyang tungkod at sinimulan ang kanyang orasyon. Ang kanyang boses ay malakas at ang bawat salita ay may kapangyarihan. Habang nagdarasal siya, unti-unting lumiwanag ang kanyang tungkod at mula rito ay lumabas ang isang matinding enerhiya na dumiretso sa aswang. Nagpumiglas ang aswang at sinubukang atakihin si Mang Jun gamit ang kanyang matatalim na kuko. Ngunit tila may hindi makita na harang na pumipigil dito. Hindi mo ako kayang talunin. Isang albularyo ka lang. Alamong gamot lang ang alam mo. Sigaw naman dito ng aswang at sumuka ito ng maitim na likido na may kasamang mabahong amoy. Ngunit mabilis na gumalaw si Mang Jun at gamit ang kanyang langis na pinabanal, ipinahid niya ito sa likido at agad itong nawala. Patuloy ang laban. Ginawa ng aswang ang lahat ng kanyang makakaya upang talunin si Mang Jun. Ngunit sa bawat pagsubok, may katapat si Mang Jun. Alam niya ang bawat galaw at bawat kahinaan ng mga aswang. Dahil sa kanyang ikatlong mata, nakita niya ang puso ng aswang, ang sentro ng kapangyarihan nito. Ngayon, tapusin na natin ito. Hindi ko nahahayaang dumami pa ang lahi mo. Sabi naman dito ni Mang Jun. Inilabas niya ang kanyang pinakamalakas na orasyon at ibinilibag ang kanyang tungkod sa direksyon sa puso ng aswang. Sa isang iglap, tumagos ang tungkod sa katawan ng aswang at biglang nagliyab ito. Umungol naman ang aswang sa sakit at sa uling pagpupumiglas, tuluyan itong naglaho sa usok. Nang matapos ang laban, agad na nilapitan ni Mang Jun ang mga biktima. Gamit naman ang kanyang mga langis at orasyon, unti-unti niyang ibinalik ang kanilang lakas at inalis ang anumang bakas ng pagyayanggaw. Nang magising ang mga biktima, hindi sila makapaniwala na sila ay naligtas. Labis silang nagpasalamat kay Mang Jun. Bago naman umalis, ay sinindihan ni Mang Jun ang bahay upang matupok ang lahat ng kasamaan na bumabalot dito. Bumalik siya sa kanyang baryo. Pagod ngunit panalo. Alam niya na ang bawat laban ay nagpapatunay sa kanyang misyon. Ang ipagtanggol ang mga tao mula sa kadiliman. At sa kanyang tabi,
Si Mario ay patuloy na natuto, handang magpatuloy sa yapak ng kanyang guro at maging susunod na tagapagbantay ng liwanag. Nakarating si Mang Jun sa kanyang bahay. Sinalubong siya ni Mario na may ngiti sa labi. Mang Jun, nagawa po ninyo? Sabi ko na nga po magaling ka talaga. Natutuwang sabi naman dito ni Mario. Oo, Mario. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Marami pa tayong kailangang gawin. Ngumiti naman si Mang Jun. Isang mainit na hapon, habang papalubog na ang araw, abala si Mario sa pag-uwi mula sa palengke. Bitbit niya ang iilang sako ng uling na hindi nabenta ni Mang Jun. Ang kanyang guro ay itinuturing na pangalawang ama. Ang daan ay baku-bako at ang katahimikan ng liblib na baryo ay tanging sinisira ng tunog ng kanyang mga yabag at ng bahagyang pagaspas ng hangin sa mga dahon ng puno. Laging pinapaalalahanan si Mario ni Mang Jun na maging mapagmatsyag, lalo sa mga oras na tulad nito, kung saan ang dilim ay unti-unting lumalamon sa liwanag. Habang naglalakad siya sa isang madilim na bahagi ng daan, may nakasalubong siyang isang lalaki. Matangkad ito at balingkinitan. May kakaibang kinang sa mga mata. Nakasuot siya ng simpleng kasuotan, ngunit meron siyang isang nakasabit na kwintas na may kakaibang palamuti. Bago pa man makapagtanong si Mario, ngumiti naman ang lalaki at nagpakilala. Magandang hapon sa iyo, binata. Ako nga pala si Gardo, isang manlalakbay at antingero. Bati nito. Ang kanyang boses ay kalmado at may bahid ng misteryo. Antingero? Talaga po? Ako nga po pala si Mario. Sagot naman dito ng binatilyo. Biglang nanlaki ang mga mata ni Mario. Isang antingero. Hindi pa siya nakakita ng antingero sa buong buhay niya. Sa mga kwento lang niya narinig ang tungkol sa kanila. Mga taong pinagkalooban ng kakaibang kapangyarihan mula sa mga orasyon at anting-anting. Para naman patunayan ang kanyang sinabi, inilabas ni Gardo mula sa kanyang bulsa ang isang maliit, makinis at hugis itlog na bato na may kakaibang kulay. Ito ang aking mutya ng kalabaw. Isa ito sa aking mga anting-anting. Nagbibigay ito ng lakas at proteksyon mula sa masasamang nilalang. Sabi naman dito ni Gardo. Ipinakita ang bato kay Mario. Tiningnan niya ang mutya na tila kumikinang sa sinag ng papalubog na araw. Ramdam niya ang kakaibang enerhiya na nanggagaling dito. Kahanga-hanga po. Hindi po ako makapaniwala na makakakita ako ng isang antingero at isang tunay na mutya. Siya nga pala, narinig ko ang pangalan ni Mang Jun sa mga kalapit na baryo. Sabi nila, isa raw siyang mahusay na albularyo at may kakaibang kakayahan. May kinalaman ba siya sa paghaharap sa isang aswang sa ikatlong baryo na kamakailan lang? Tumango naman si Mario at dahil sa pagkamangha at paghanga kay Gardo, dito nagsimula siyang magkwento. Opo, si Mang Jun po ang aking guro. Siya po ang nagpalaya sa aswang na iyon. 1 linggo pa lang po ang nakakalipas. May pasyente po kami na nayanggaw. Halos maging aswang na po siya. Pero nailabas po ni Mang Jun ang itim na sisiw mula sa kanyang katawan. Tuwang-tuwa naman si Mario sa pagkakataong magkwento tungkol sa kanyang guro. Detalye sa detalye. Isinalaysay niya ang buong pangyayari. Kung papaano nila ginamot ang pasyente gamit ang mga langis at orasyon. Kung paano nailabas ang itim na sisiw. Kinabukasan ay mag-isa si Mang Jun na naglakbay patungo sa ikatlong baryo upang harapin ang aswang. At nakita po ni Mang Jun ang aswang. Isang nilalang na kalahating tao at kalahating kalabaw. Gumamit po siya ng kanyang tungkod at nag-orasyon ng buong lakas. Nagliyab po ang aswang at naglaho. Hindi na po ito muling nagasik ng takot sa baryo. Patuloy dito ni Mario. Ang kanyang mga mata ay nanginginig sa pagkamangha habang inaalala
ang kwento ni Mang Jun. Tahimik na nakinig si Gardo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Mario. Paminsan-minsan, tumatango siya bilang senyales na nauunawaan niya ang bawat sinasabi ni Mario. Nang matapos si Mario sa kanyang kwento, nagpakawala ng isang mahabang hininga si Gardo. Kung ganoon, hindi nga ordinaryong albularyo ang guro mo. Bihira ang nakakatalo sa isang aswang sa ganoong paraan. Higit pa sa kaalaman sa mga yerba at orasyon ang kailangan para magawa iyon. Tama ang aking hinala na may kakaibang kapangyarihan si Mang Jun. Opo, sabi niya po sa akin, mayroon daw po siyang ikatlong mata. Nakikita daw po niya ang mga masasamang espiritu at nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Doon po niya nalalaman kung anong klaseng nilalang ang aming kinakaharap. Ikatlong mata. Kung gayon, lalo siyang dapat ingatan. Ang mga taong may ganyang kakayahan ay karaniwang pinupunterian ng mga masasamang nilalang. Lalo na ng mga nilalang na naghahanap ng lakas. Kailangan natin maging handa. Biglang lumiwanag ang mukha ni Gardo. Napansin ni Mario ang biglang pagbabago sa ekspresyon at tono ni Gardo. Tila hindi na ito ang simpleng manlalakbay na nakasalubong niya kanina. May mas malalim na kahulugan ang bawat salita niya. Bakit po, Mang Gardo? May iba pa po bang aswang na nagtatago sa lugar na ito? Hindi lang aswang, binata. Mayroong mas malalim na kasamaan na gumagapang sa mga lugar na tulad nito. Ang iyong guro, sa kanyang kapangyarihan at kakayahan, ay nagiging isang malaking banta sa kanila. At ang mga banta ay kailangan silang alisin. Sagot dito ni Gardo. Ang kanyang tingin ay tumuon sa malayo. Tila may nakikita siyang hindi nakikita ni Mario. Kinabahan si Mario. Naisip niya ang mga mangkukulam na kalaban ni Mang Jun. May iba pang masamang nilalang na posibleng kumilos. Ano po ang gagawin namin? Kailangan ninyong maging handa. Hindi lang sa pisikal na pakikipaglaban, kundi maging sa espiritual. Ang pananampalataya ninyo ang magiging pinakamalakas ninyong depensa. Kailangan mo magpatuloy sa pag-aaral mula kay Mang Jun. Darating ang panahon na ikaw naman ang haharap sa mga pagsubok na yon. Malakas po ang aming paniniwala sa Panginoon. Yun po ang palaging sabi sa akin ni Mang Jun na kahit kailan ay huwag bibitaw. May nakikita ako sa iyo, binata. Isang potensyal na maaaring lumaki at lumalim. Patuloy mong sundin ang iyong guro at balang araw, ikaw din ay magiging isang tagapagbantay ng liwanag. Hindi ka ba nais niyang isama sa kanyang mga pakikipagsapalaran? Sa ngayon po hindi pa, Mang Gardo. Sabi po ni Mang Jun, dapat daw po muna akong manatili rito at pag-aralan ng aming mga aklat. Pero balang araw, gusto ko pong tulungan siya sa paglaban sa mga masasamang nilalang. Magaling, iho. Ang pasensya at pag-aaral ay mahalaga sa daan na ito. Siguraduhin mong sasabihin mo kay Mang Jun ang ating pagkikita. Mahalaga na maging handa siya sa mga darating at sa pagpapatuloy ng iyong pag-aaral. Tandaan mo na hindi lang ang mga orasyon at anting-anting ang nagbibigay ng kapangyarihan. Ang pinakamalaking kapangyarihan ay nagmumula sa kabutihan ng puso at sa pananampalataya. Unti-unting lumalim ang dilim at ang mga tunog ng gabi ay nagsimulang mamayani. Tila mayroong misteryosong aura na bumabalot kay Gardo. Kailangan ko na magpatuloy sa aking paglalakbay. Marami pa akong kailangan tugisin. Mag-iingat kayo. Maraming salamat po, Ginoo. Hanggang sa muli. Naglaho naman si Gardo sa dilim na tila isang anino. Naiwan si Mario na nakatayo, nakatulala at nagtataka. Ang kanyang puso ay punong-puno ng halo-halong emosyon, pagkamangha, takot at pananabik. Ang kanilang pagkikita ni Gardo ay nagbukas ng bagong kabanata sa kanyang pag-unawa sa mundo ng lihim na karunungan. Pagdating niya sa bahay, agad niyang ibinaba ang mga uling
at nagmamadaling lumapit kay Mang Jun na abala sa paghahanda ng hapunan. Mang Jun, nakakita po ako ng isang antingero. Gardo po ang pangalan niya at may mutya po siya ng kalabaw. Ang sabi naman dito ni Mario. Halos hingal na hingal ito nang magsalita. Nilingon ni Mang Jun si Mario. Ang kanyang mga mata ay nanliit at ang kanyang mukha ay nagpakita ng kakaibang reaksyon. Isang halo ng pagtataka at pag-iisip. Gardo, sabi mo. At may mutya ng kalabaw. Kwento mo nga sa akin ang lahat, Mario. Tugon dito ng matanda. Detalyado ang pagkwento ni Mario. Simula sa pagpapakilala ni Gardo. Ang mutya ng kalabaw, ang kanyang mga tanong mula kay Mang Jun at ang kanyang mga babala tungkol sa masamang nilalang. Tahimik na nakinig si Mang Jun. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang malayo. Tila may malalim siyang iniisip. Nang matapos si Mario, mahabang katahimikan ang bumalot sa kanilang bahay. Sa wakas, nagsalita si Mang Jun. Ang mga propesiya ay nagsisimula ng matupad. Anong propesiya po, Mang Jun? Hindi pa ito ang tamang oras para malaman mo ang lahat, Mario. Ngunit tandaan mo ang sinabi ni Gardo. Kailangan nating maging handa. Ang pagkikita ninyo ay hindi nagkataon lang. Ito ay isang babala at isang senyales na may mas malaking pagsubok ay nalalapit na. Tiningnan ni Mang Jun si Mario. Ang kanyang tingin ay seryoso. Sa gabing yon, hindi makatulog si Mario. Patuloy na naglalaro sa kanyang isip ang mga sinabi ni Gardo. At ang seryosong mukha ni Mang Jun. Alam niya na ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang guro ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang mundo ng lihim na karunungan ay mas malaki at mas mapanganib kesa sa inaakala niya at handa siyang harapin ang anumang hamon. Kasama naman si Mang Jun at ang mga bagong kakampi na maaaring dumating. Ilang araw matapos ang kanilang unang pagkikita sa madilim na daan, muling nag-cruise ang landas nila Mario at Gardo. Bit-bit ni Mario ang isang kaban ng sariwang anahaw, gagamitin para sa bubong ng maliliit na dampa ni Mang Jun. Nakita niya si Gardo na nakaupo sa ilalim ng isang puno ng mangga, tila nagmamasid sa kapaligiran. Agad namang lumapit si Mario at ang mukha nito ay merong malaking ngiti. Mang Gardo, narito po kayo muli. Gusto ko po kayong ipakilala kay Mang Jun. Nasabi ko na po sa kanya ang tungkol sa inyo. Mabuti kung ganoon, binata. Matagal ko nang gustong makilala ang iyong guro. Ngumiti naman si Gardo. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kakaibang liwanag. Lalo pang sumaya si Mario. Hindi niya alam na ang pagkikita ng dalawang makapangyarihang nilalang ay hindi lang basta simpleng pagpapakilala. Habang naglalakad sila patungo sa bahay ni Mang Jun, abala si Gardo sa pagmamasid sa paligid. Tila sinusuri niya ang bawat halaman, ang bawat bato, ang bawat anino na bumabalot sa liblib na lugar. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matalas, naghahanap ng mga senyales na tanging siya lang ang nakakakita. Nang makarating sila sa bahay, abala si Mang Jun sa paghahanda ng pinakuluang ugat ng saging. Gamot ito para sa isang pasyente na may problema sa tiyan. Nilingon niya ang dalawa at ang kanyang mga mata ay nagtagal kay Gardo. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang hangin ay tila bumigat at naramdaman ni Mario ang kakaibang tensyon sa pagitan ng dalawa. Subalit sa kanyang inosensya, inakala niyang normal lamang ang ganitong pagtahimik sa harap ng isang iginagalang na albularyo. Mang Jun, siya po si Mang Gardo, ang antingero na sinasabi ko po sa inyo. Magandang araw sa iyo, Gardo. Sabi niya na ang kanyang tinig ay kalmado ngunit walang emosyon. Tumangulang naman si Mang Jun
Ang kanyang muka ay blanko. Hindi siya nagpakita ng anumang damdamin. Walang pagtataka, walang pagkabigla at walang labis na pagtanggap. Tila pinag-aaralan niya si Gardo. Ang bawat galaw nito, ang bawat enerhiya na nanggagaling sa kanya. Magandang araw din po, Mang Jun. Sagot ni Gardo. Ang kanyang boses ay magalang. Ngunit habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay patuloy na gumagalas sa loob ng bahay. Pinagmasdan niya ang mga tuyong damo na nakasabit sa kisame, ang mga inukit na kahoy na nagsisilbing proteksyon at ang mga lumang aklat na nakasalansan sa iisang sulok. Tila inaalala niya ang bawat detalye. Nagtatangkang intindihin ang kapangyarihan at pamamaraan ni Mang Jun. Hindi naman alam ni Mario na ang kanyang guro at ang antingero ay nagkikipag-ugnayan sa mas mataas na antas sa pamamagitan ng kanilang mga aura, ng kanilang mga enerhiya at ng kanilang ikatlong mata. Habang si Mario ay abala sa pag-aalok ng kape at merienda, ang dalawa ay nagpapalitan ng mga senyales na hindi nauunawaan ng binata. Matapos ang maikling pagpapalitan ng pagbati, nagsimulang magsalita si Gardo. Ang kanyang mga salita ay tila pabor kay Mang Jun. Puno ng impormasyon at babala tungkol sa mga darating na panganib. Napakalakas po ng iyong presensya, Mang Jun. Hindi po nakapagtataka na ang mga masasamang nilalang ay nagtatago mula sa inyo. Ngunit ang kanilang pagtatago ay pansamantala lamang. Nakararamdam pa ako ng paggalaw ng mga itim na enerhiya sa paligid ng probinsyang ito. May bagong grupo ng mga aswang ang paparating at mas organisado sila kaysa sa mga nauna nating nakaharap. Sabi naman dito ni Gardo. Nakikinig lamang si Mang Jun, hindi nagsasalita. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Gardo. Ito ay isang senyales kay Gardo na nakikinig si Mang Jun at inaalam ang bawat detalye. Naghahanap po sila ng isang nilalang na may kakaibang kakayahan. Ang layunin po nila ay ang palakasin ng kanilang hanay sa pamamagitan ng pagkuha ng kapangyarihan mula sa mga tulad ninyo. Nagsisimula na po silang magkalat ng takot sa mga kalapit na baryo. May mga naiulat na po mga nawawalang hayop at mayroon din mga kakaibang sakit na kumakalat sa mga tao. Patuloy ni Gardo. Ang kanyang tingin ay tumuon sandali kay Mang Jun na tila nagbibigay ng paywatig. Nagpatuloy si Gardo sa pagbibigay ng impormasyon. Binanggit niya ang mga baryo na kasalukuyang binibiktima ang mga uri ng aswang na kasama sa bagong grupo. Hindi lang ang karaniwang aswang, kundi pati na rin ang mga maligno na mas matitikas at may kakaibang kapangyarihan. Ikwento rin niya ang tungkol sa isang malakas na nilalang na pinuno ng mga aswang. Isang nilalang na mas matanda at mas biyasa sa lihim na karunungan. Kailangan natin maging handa, Mang Jun. Hindi ito magiging madaling laban. Mas marami sila at mas malakas ang kanilang pinuno. Ngunit hindi kayo nag-iisa. Nandito ako para tumulong. Sabi naman dito ni Gardo. Ang kanyang tinig ay seryoso. Sa kabila ng mga babala at impormasyon, hindi pa rin nagsasalita ng marami si Mang Jun. Ang tanging tugon niya ay ang kanyang seryosong tingin at ang bahagyang pagtango. Para kay Mario, ang tahimik na pagtanggap nito ay nagpapaywatig ng pagtitiwala ni Mang Jun kay Gardo. Hindi niya alam na sa likod ng tahimik na pagtanggap na iyon ay mayroong mas malalim na pagtatasa na ginagawa si Mang Jun. Sinusuri niya ang bawat salita ni Gardo, bawat galaw, bawat enerhiya na nanggagaling sa kanya. Sa tingin ko po, si Gardo ay malaking tulong po sa atin. Marami po siyang alam at alam niya po ang mga galaw ng mga aswang. Tama ka, Mario. Malaki nga ang maitutulong niya. Ngunit kailangan pa rin natin mag-ingat. Hindi lahat ng nakikita mo sa isang tao ay totoo.
Hindi gaanong naunawaan ni Mario ang sinabi ni Mang Jun. Sa kanyang isip, si Gardo ay isang bayani, isang kaalyado. Hindi niya alam na ang karanasan ni Mang Jun ay nagturo sa kanya na maging mapagmatyag, lalo na sa mundo ng lihim na karunungan. Maraming nagpapanggap at marami ang gumagamit ng kanilang kapangyarihan para sa pansariling interes. Nagsimula ang pagbisita ni Gardo sa bahay ni Mang Jun. Araw-araw, nagbabahagi siya ng mga impormasyon tungkol naman sa mga aswang, sa kanilang mga kahinaan at sa mga paraan upang talunin sila. Ikinikwento rin niya ang kanyang mga nakaraang pakikipagsapalaran, ang kanyang mga pinagdaanan sa paghahanap ng mga anting-anting at sa paglaban sa mga masasamang nilalang. Masigasig na nakinig si Mario sa bawat salita ni Gardo. Pinag-aralan niya ang bawat galaw ng antingero at sinubukan niyang matuto mula naman sa kanyang mga kwento. Sa tuwing nagbabahagi si Gardo ng impormasyon, tahimik na nakikinig si Mang Jun, ngunit ang kanyang ikatlong mata ay laging bukas. Sinusuri ang bawat detalye, hinahanap ang anumang bakas ng pagdududa o pagtatago. Isang gabi, habang naghahapunan sila, nagtanong si Gardo kay Mang Jun. Mang Jun, ang inyo pong ikatlong mata, paano po ninyo iyan nakuha? At ano po ang pakiramdam na makita ang mga hindi nakikita? Ang ikatlong mata ay hindi lamang isang kakayahan, Gardo. Ito ay isang responsibilidad. Ito ay pinagkaloob sa akin ng mga sinaunang espiritu upang maging tagapagtanggol ng mga inosente. Ang pakiramdam, ito ay isang bigat at isang pagpapala. Makikita mo ang kagandahan at ang kasamaan ng mundo. Ang mga lihim na nakatago sa likod ng ordinaryong paningin. Ngunit kasama rin nito ang pasanin ng kaalaman, ang responsibilidad na kumilos at ang pag-unawa na ang laban kontra sa kadiliman ay walang katapusan. Narinig ni Mario ang sagot ni Mang Jun at naramdaman niya ang lalim ng kahulugan nito. Unti-unti niyang nauunawaan na ang kanyang guro ay hindi lamang isang simpleng albularyo, kundi isang mandirigma ng liwanag. Makalipas ang ilang araw, nagpaalam si Gardo. Kailangan ko na pong magpatuloy sa aking paglalakbay. Marami pa po akong kailangan tugisin. Ngunit manatili po kayong handa, Mang Jun. Darating sila at sa panahong iyon, magiging matatag kayo. Nag-iwan si Gardo ng isang kakaibang pakiramdam sa bahay ni Mang Jun. Hindi niya alam kung ano ang dapat paniwalaan. Ang mga babala ni Gardo ay tila totoo, ngunit ang pagiging tahimik ni Mang Jun ay nagbibigay ng katanungan sa kanila. Nang mag-isa na sila, nilapitan ni Mario si Mang Jun. Mang Jun, bakit po ang tahimik nyo kanina? Mayroon po ba kayong nararamdaman na hindi maganda kay Mang Gardo? Mario, hindi lahat ng nagpapanggap na kaibigan ay kaibigan. Ang kapangyarihan ay maaaring maging tukso at ang mga tao ay maaaring magbago. Mahalaga ang pagiging mapagmatsyag. Sa ngayon, paghandaan natin ang mga sinabi niya. Ang laban ay nalalapit na at kailangan natin maging handa. Magpatuloy ka sa iyong pagsasanay. Kailangan mong lumakas dahil darating ang araw na ikaw naman ang magiging tagapagbantay. Tumingin si Mang Jun kay Mario. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan. Sa huling bahagi ng araw na yon, tila nag-iwan ng isang misteryo si Gardo. Ang kanyang pagdating ay nagdulot ng pag-aalala, ngunit nagbigay din ng kaalaman. Hindi malinaw kung sino o ano nga ba talaga si Gardo at kung ano ang kanyang tunay na intensyon. Ang tanging malinaw ay ang katotohanan na ang isang mas malaking laban ay nalalapit na at si Mang Jun at Mario ay kailangan ng maghanda. Ang liblib na baryo ay malapit ng maging sentro ng isang malaking digmaan
sa pagitan ng liwanag at dilim. Isang karaniwang gabi sa baryo. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Nagbibigay ito ng kakaibang kinang sa kalikasan. Tahimik ang lahat, maliban sa huni ng mga kuliglig at paminsang-minsang tahol ng aso sa malayo. Sa loob ng maliit na bahay, payapang natutulog sina Mang Jun at Mario. Si Mang Jun, sa kanyang matandang edad ay sanay na sa katahimikan ng gabi, habang si Mario naman ay himbing na himbing matapos ang maghapong pagtulong sa kanyang guro. Subalit ang katahimikang iyon ay biglang nabulabog ng isang kakaibang pangyayari. Isang matamis, halos nakakalasing na halimuyak ang unti-unting kumalat sa hangin. Pumasok ito sa bawat sulok ng bahay. Ito ay isang amoy na hindi pangkaraniwan at sa loob ng ilang sandali, naramdaman ni Mario ang pagbigat ng kanyang mga talukap ng mata. Unti-unting lumabo ang kanyang paningin hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng ulirat. Napaiga sa kanyang banig na walang malay. Ngunit ang kakaibang halimuyak na yon ay hindi tumalab kay Mang Jun. Sa kanyang matagal na karanasan sa pakikipag-ugnayan sa mga espiritu at lihim na karunungan, nakabuo na siya ng natural na depensa laban sa mga ganitong uri ng atake. Ang kanyang ikatlong mata ay agad na naging aktibo at nakita niya ang pinagmulan ng amoy. Isang manipis na usok na bumabalot sa hangin na nagmumula sa labas ng bahay. Agad na bumangon si Mang Jun. Alam niyang hindi ito ordinaryong pangyayari. Ang pagkawala ng ulirat ni Mario ay isang senyales na ang mga sumasalakay ay gumamit ng masamang kapangyarihan. Mabilis siyang kumilos. Kinuha niya ang isang maliit na sisidlan mula naman sa ilalim ng kanyang banig, at mula rito ay kumuha siya ng ilang butil ng insenso. Sinindihan niya ito at inilagay malapit kay Mario. Ang usok mula sa insenso ay bumalot sa katawan ni Mario na inaasahan ni Mang Jun na makakapagpagising sa kanya. Pagkatapos nito, walang pag-aalinlangan na lumabas si Mang Jun ng bahay. Sa labas, bumungad sa kanya ang isang nakakapanindig balahibong tanawin. Nakapalibot sa kanyang bahay ang iba't ibang uri ng maligno at lamang lupa. Merong mga nilalang na may matutulis na ngipin at pulang mata, mga anino na tila nagmamasid mula sa dilim, at mga kakaibang nilalang na may balat na parang lupa at ugat. Ang kanilang presensya ay nagdulot ng lamig sa hangin, at ang kanilang mga ungol at bulong ay bumulabog sa katahimikan ng gabi. Ang mga ito ay hindi pangkaraniwang kalaban. Ito ang mga nilalang na nagtatrabaho sa ilalim ng mga aswang na binabanggit ni Cardo. Ang kanilang layunin ay malinaw: ang alisin si Mang Jun, ang tanging hadlang sa kanilang paghahasik ng takot at kapangyarihan sa buong probinsya. Hindi naman nagpatinag si Mang Jun. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Inilabas niya ang kanyang tungkod na nara, ang kanyang pinakamalagang kasangkapan sa panggagamot at pakikipaglaban sa mga masasamang espiritu. Hawak niya ang tungkod ng maigpit at nagsimulang mag-orasyon. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng kapangyarihan. Umalingaw-ngaw sa buong kagubatan nito. Sa bawat orasyon, tila may lumalabas na liwanag mula naman sa kanyang tungkod na pumipigil sa paglapit ng mga maligno at laman lupa. Sumugod ang isang grupo ng mga maligno. Ang kanilang mga kuko ay matutulis at handa ng sumalakay. Ngunit bago pa man makalapit ang mga ito, iwinasiwas ni Mang Jun ang kanyang tungkod, at mula rito ay lumabas ang isang matinding enerhiya na tumalsik sa mga maligno na tila mga basag na salamin. Sa loob ng bahay, nagsimulang gumalaw si Mario.
ang usok ng insenso ay unti-unting nagpapalayas sa mga nakakalasing na halimuyak. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nagbukas at naramdaman niya ang kakaibang pagkabigat sa kanyang ulo. Nang makita niya ang insenso na umuusok, agad niyang naalala ang mga nangyari. Dali-dali siyang bumangon at nakita niya ang liwanag na nanggagaling sa labas. Sumilip naman siya sa bintana at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa kanyang nakita. Nakita niya si Mang Jun, nakatayo sa gitna ng maraming maligno at lamang lupa. Nag-iisa ngunit matapang ito. Ang kanyang tungkod ay nagliliyab at ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa gabi. Nagsimula ang matinding labanan. Ang mga maligno ay sunod-sunod na sumugod sa kanya. Bawat isa ay may kanya-kanyang atake. Mayroong lumulutang sa ere, nagtatapon ng itim na enerhiya. Merong gumagapang sa lupa, sinusubukang sunggaban ang mga paa ni Mang Jun. Merong ding nagtatago sa dilim, sinusubukang gulatin siya. Ngunit si Mang Jun ay hindi natitinag. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at tumpak. Gamit ang kanyang ikatlong mata, nakita niya ang bawat galaw ng mga kalaban. Alam niya ang kanilang mga kahinaan at alam niya kung papaano sila dapat atakihin. Ang kanyang tungkod ay nagiging depensa at sandata, nagtataboy at sumusugod. Sa isang pagkakataon, isang malaking laman lupa na may matatalim na kuko ang sumugod kay Mang Jun. Ngunit mabilis si Mang Jun na umilag at gamit ang kanyang tungkod, itinulak niya ang laman lupa sa isang puno. Umungol ang laman lupa sa sakit at naglaho ito sa dilim. Habang nagpapatuloy ang laban, biglang sumulpot ang isang nilalang mula sa dilim. Ito ay isang mataas at balingkinitan na maligno. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa kasamaan. Ang kanyang presensya ay mas malakas kesa sa iba pang mga nilalang. At alam ni Mang Jun na ito ang pinuno ng grupo. Tanda, sumuko ka na. Hindi mo kami kayang talunin. Napakaliit mo kumpara sa aming hukbo. Ang sabi naman dito ng pinuno. Ang boses nito ay parang kalabog ng kulog. Hindi ako susuko. Hindi ko hahayaang saktan ninyo ang mga inosente. At hindi ninyo makukuha ang kapangyarihang hindi karapat-dapat sa inyo. Sagot naman dito ni Mang Jun. Ang kanyang tinig ay malakas at matatag. Naglabas ng malakas na iyaw ang pinuno. At mula naman sa kanyang mga kamay ay lumabas ang isang itim na enerhiya na dumiretso kay Mang Jun. Ito ay isang malakas na atake na sinasabing kayang sirain ang anumang bagay na tatamaan nito. Ngunit hindi nagpatinag si Mang Jun. Iwinasiwas niya ang kanyang tungkod sa ere at mula rito ay lumabas ang isang maliwanag na kalasag na pumigil sa itim na enerhiya. Nagkabanggaan ang dalawang kapangyarihan at ang buong kagubatan ay nayanig. Nagpatuloy ang laban sa pagitan ni Mang Jun at ng pinuno ng maligno. Bawat galaw ay puno ng kapangyarihan at ang bawat atake ay nagpapakita ng kanilang matinding lakas. Subalit sa bawat pagsubok, lumalabas ang karunungan at pananampalataya ni Mang Jun. Nang makahanap ng pagkakataon si Mang Jun, ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na orasyon. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan at mula sa kanyang tungkod ay lumabas ang isang matinding liwanag na bumalot sa pinuno ng maligno. Sumigaw ang pinuno sa sakit at unti-unting natunaw sa hangin hanggang sa tuluyan itong naglaho. Nang mawala ang pinuno, unti-unting umurong ang iba pang maligno at laman lupa. Tila nawalan sila ng direksyon at lakas. Naglaho sila sa dilim. Iniwan ang kagubatan na payapa muli. Hingal na hingal si Mang Jun
ngunit matatag pa rin ang kanyang tindig. Nilingon niya ang bahay at nakita niya si Mario na nakasulyap sa bintana. Ang kanyang mukha ay puno ng paghanga at pag-aalala. Pumasok naman si Mang Jun sa bahay. Agad na lumapit si Mario sa kanya. Mang Jun, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako, Mario. Ngunit ang laban na ito ay isang babala. Mas lumalakas ang ating mga kalaban. Kailangan nating maging masanda. Ang iyong pagtulong ay hindi aksidente. Sinubukan nilang alisin ka sa laban. Ngunit ngayon, nakita mo na ang tunay na kapangyarihan ng dilim. Nakita mo ang ating misyon. Ang pagpapatuloy ng iyong pagsasanay ay mas mahalaga ngayon kaysa kailanman. Tinitigan ni Mang Jun si Mario. Sa gabing yun, hindi na muling bumalik ang katahimikan. Ang hangin ay tila puno pa rin ng mga bakas ng labanan. Ngunit sa puso nila Mang Jun at Mario, merong panibagong determinasyon. Ang nangyaring pag-atake ay nagpakita kay Mario ng mas malalim na kahulugan ng kanyang pagiging disipulo. Hindi lang ito tungkol sa panggagamot, kundi sa pagtatanggol sa liwanag laban sa kadiliman, at handa siyang harapin ang anumang hamon kasama si Mang Jun, ang kanyang guro at ang kanyang tagapagbantay. Kinabukasan, habang sumisikat pa lamang ang araw at sariwa pa ang alaala ng nakaraang gabing puno ng labanan, biglang dumating si Gardo. Ang kanyang muka ay kalmado, tila walang alam sa nangyari. Sinalubong siya ni Mario na may bahid pa rin ang pagkabigla mula sa kanyang nasaksiyang pag-atake ng mga maligno. Mang Gardo, nabalitaan po ba ninyo ang nangyari kagabi? Inatake po kami ng mga maligno at lamang lupa. Ang dami po nila. Bati ni Mario. Ang kanyang tinig ay may pagkasabik at pagkabigla. Nagsimulang magkwento si Mario. Detalyado niyang isinalaysay ang bawat pangyayari. Kung papaano siya nawalan ng ulirat dahil sa kakaibang amoy. Kung paano nilabanan ni Mang Jun ang napakaraming nilalang ng mag-isa. At kung paano niya nasaksiyan ang matinding labanan mula naman sa loob ng bahay. Si Mang Jun, sa kabilang banda, ay tahimik lamang na nakaupo. Pinagmamasdan si Gardo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matalas at puno ito ng pagdududa. Habang nagkikwento si Mario, unti-unting nabuo ang isang malamig na kapasyahan sa mukha ni Mang Jun. Ramdam niya ang kakaibang aura kay Gardo. Isang aura na hindi niya napansin nung una dahil sa pagiging abala sa kanyang mga pasyente. Ngunit ngayon, malinaw na sa kanya ang katotohanan. Nang matapos si Mario sa kanyang kwento, biglang tumayo si Mang Jun. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at walang ingay. Bago pa man makapagsalita si Gardo, mabilis na inilabas ni Mang Jun ang isang punyal mula sa kanyang taguan sa ilalim ng kanyang baro. Sa isang iglap, buong lakas niya itong itinusok sa puso mismo ni Gardo. Nagulat si Mario. Napatulala siya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi inaasahang pangyayari. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Bakit ginawa yun ni Mang Jun? Si Gardo ay kaalyado. Bumagsak si Gardo sa lupa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla at hindi paniniwala. Ang kanyang muka ay nagpakita ng matinding sakit at dahang-dahang nabuo ang isang maitim na usok sa kanyang katawan. Unti-unti itong naglaho na tila nawala sa ere, nag-iwan ng isang amoy ng asupre. Nang mawala si Gardo, nilingon ni Mang Jun si Mario. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot ngunit may determinasyon. Mario, lumapit ka sa akin. Mang Jun, bakit po? Bakit ninyo ginawa po iyon? Hindi siya ang iniisip mo. Ngayon, damhin mo ang batok mo. May mahahanap kang kakaiba doon. Nagtataka man, sinunod ni Mario
ang utos ni Mang Jun. Pinakapa niya ang kanyang batok at sa kanyang pagkamangha, may nakuha siyang isang maliit na bukol ng kulay lila na pulbos. Tiningnan niya ito. Tila nagtataka kung ano ito. Ang pulbos na iyan, Mario, ay isang sumpa ng kamatayan. Lihim itong inilagay ni Gardo sa iyo noong una ninyong pagkikita. At sa tuwing magkikita kayo, ito ang kanyang paraan para dahan-dahang pahinain ka at tuluyang kunin ang iyong lakas hanggang sa mawalan ka ng buhay. Ngunit paano po? Si Gardo ay hindi isang antingero. Siya ay isang huwad. Siya ay isa sa mga mangkukulam na pinuno ng mga aswang at maligno. Ang kanyang pagdating dito ay hindi para tumulong, kundi para maniktik, para pahinain tayo, at para kunin ang aking kapangyarihan. Isang huwad si Mang Gardo? Pinapaikot lamang niya tayo? Ang mga maligno na umatake kagabi ay mga kakampi niya. Ito ay bahagi ng kanyang plano. Nais niyang makita ang aking mga galaw, ang aking mga depensa, upang mas madali niya akong talunin. Ngunit sa kanyang pagpapakita, nabasa ko ang kanyang intensyon. Ang kanyang presensya ay nagpalakas sa aking hinala. Patuloy naman dito ni Mang Jun. Doon naintindihan ni Mario ang lahat, ang kakaibang katahimikan ni Mang Jun, ang kanyang seryosong pagmamanman kay Gardo, ang kanyang pag-aatubili sa pagtanggap kay Gardo. Lahat iyon ay may mga senyalis na tanging si Mang Jun lamang ang nakakaintindi. Ang pagdating ni Gardo ay hindi isang pagpapala, kundi isang bitag. Naramdaman ni Mario ang matinding galit at pagtataksil. Nagpapasalamat siya kay Mang Jun. Nasa kabila ng kanyang sariling panganib ay iniligtas pa rin siya nito. Ang insidente ay nagturo kay Mario ng isang mahalagang aral. Hindi lahat ng nakikita ay totoo at hindi lahat ng nagpapanggap na kaibigan ay kaibigan. Ang mundo ng lihim na karunungan ay puno ng panlilinlang at ang pagiging mapagmatyag ay mahalaga para sa kanilang kaligtasan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin sa kasalukuyang mundo. Ang panlilinlang ay mas naging malawak. Ito ay napapanood, nababasa at naririnig natin sa mga makabagong teknolohiya. Sana ang kwentong ito ay magbibigay sa atin ng aral na maging mapanuri bago magtiwala sa tao o sa ibang bagay. Wakas. Okay, yun. So maraming salamat sa inyo mga kabaryo. Hindi ko na pabain yung opinion ko kasi parang moron aral talaga yung kwento natin. Wala masyadong bakbakan, saka hindi ko na rin alam kung nasaan tong si Gardo no? Kumbaga, mas malupit siguro to, no? Pero hanga ako kay Mang Jun, napakalakas niya. So yun. Tapos mga kabaryo, hanggang dito lang pala yung opinion ko. Kasi sasabihin ko sana sa inyo na mapapainggan nyo na yung kapatid kong nagnanarrate sa mga kwento ni Kabaryo, saka sa Dear Kabaryo. Sana supportan nyo. May upload na tayo ron. Magugustuhan nyo rin yun. Nandun rin naman ako. Mapapainggan nyo rin ako ron. No? So, dito kami ni Tito Proy sa kwentong kalakbay. Yan. Bakasyon, sayang. Kaya pinasalang ko muna yung utol. Diba? So, yun. Muli, maraming salamat sa inyo. At, yun, pansin ko rin na mga siguro 80% o 70% ng nakikinig sa atin hindi pa nakapag-subscribe, no? Sana pindutin nyo yung subscribe button para pagpapakita ng suporta, no? So, yun. Muli mga kabaryo at kalakbay, hanggang dito na lang ang kwento ko. Sana pakinggan nyo yung mga susunod na upload natin. Hanggang sa susunod na storya. Salamat.